especially siguro ilan, hindi po siguro ilan, karamihan po sa inyo is alam naman po yung nangyari po sa akin in my past. So hindi na po ako mahihiyang sabihin kasi ang akin po kasi is doon napakasama po talaga nitong experience ko. Pero ito yung naging motivation ko para ma-achieve lahat ng bagay na meron ako ngayon. Siguro mahirap para sa pamilya ko, sa akin, sa kaibigan ko, sa ating lahat. Yun nangyari sa akin. So, honestly po, ayoko umiyak. So, ako po noon mayroong hindi magandang karanasan, which is, nagkaroon po ako ng sexual harassment. Pero, yes po, hindi po siya medyo, napakalaking impact po nun sa akin and sa pamilya ko po. So, lalo na po nung una, napakahirap po talaga, para mahihiya kang humarap sa ibang tao eh. Totoo po yun, nakahiya po talaga humarap sa maraming tao. Nanliliit ka po kasi sa sarili mo. Nung una talaga, naisip ko na din yun na syempre mainis, magalit kay Lord. Pero dumating pa din sa puso ko na bakit pa ako magagalit? So, nandun nga po yung word na everything is planned. Planado po lahat eh. Wala naman pong binigay ang Diyos na hindi ko itatatag. So, yun nga, na nangyari yun, doon ko na-realize na kailangan ko palang maging matatag. Hindi ko kailangan ng kumulong sa isang lugar na komportable ako. Hindi pwedeng doon na ako gumalaw sa isang mundo. So meron nga po tayong kasabihan nga po, 'di ba, na no man is an island. So hindi natin kayang mabuhay mag-isa. So siguro for me, for my family, ang pangit niyang tingnan, pero para sa ating mananampalataya, isa siyang experience na kung saan kailangan nating matuto. Hindi pwedeng magstay ka lang kung ano yung nasa isip mo. Siguro yung iba, sinasabi nila sa'yo, ganito ka. Pero hindi ko pwedeng magstay sa mindset na gano'n. Kailangan mo mag-move forward. So, later on, madidiscuss ko yan. Then next, meron po tayo ding, di ba po, naniniwala lang po tayo sa isang bagay, kagaya po ng sinabi niyo po, naniniwala lang tayo sa isang bagay pag nakikita natin. Di ba po? So, kagaya po nung hindi po sa akin, sa ibang tao po eh. Naniniwala lang ako, Lord, kapag sa'yo, kapag ako ay ipinasa mo. Especially sa mga Lord, maniniwala lang ako sa'yo kapag may ulam kami mamaya. Lord, maniniwala lang ako sa'yo kapag nagkapera ako sa bulsa. Hindi po ganun. So, meron nga pong line, naniniwala yung iba, to see is to believe. Pero sa ating mga mananampalataya, so, nandun na din yung word na to see is to believe, pero hindi siya, ano ba dito? Paano ba siya sasabihin? Yung practical na to see using our eyes. Hindi kasi siya yung word na, kasi siguro iniisip nila, to see is to believe. Kung anong makita mo, ayun yung paniniwalaan mo. Nare, yun nga po, sinabi ko kanina, maniniwala lang ako pag may pera na sa bulsa ko. Ba't ako maniniwala sa'yo kung wala namang pera sa bulsa ko, di ba? Pero, sa atin po kasi mananampalataya, yung word na see, ito kasi yung paniniwala mo, hindi lang kasi siya yung nakikita mo, but spiritually. Siguro merong time, yung kagaya nga din po kaninang negative, pero nandun pa din yung mga positive. Hindi naman kasi tayo, hindi kasi tayo lahat magi-stay lang sa negative. Siguro si iba, for them, sa sarili nila, negative lahat na nangyayari sa kanila. Pero kay Lord, positive yun. Yung taong yan, hindi niya lang makita na positive yung ginagawa sa kanya. Nakikita niya lang talaga yon na negative. Kasi, saan siya kulang? Faith. Nawawala yung faith
sa Kanya. So, next po is, ayun. So, for example, na din po doon sa to see is to believe. Naniniwala po ba kayong may hangin? Naniniwala po ba kayong may hangin? Di ba, kahit hindi po natin siya nakikita, naniniwala po tayong may hangin kasi nararamdaman po natin. Tsaka paano po tayo makakahinga kung walang hangin? Di ba po? Parang si Lord lang po yan. Paano tayo mabubuhay kung wala si Lord? Di ba po? So, next po. Kailangan, sabi ko po kanina, kailangan po nating mag-move forward. Kagaya po ng sinabi sa Isaiah 43:18 to 19. So, wala po kong Bible. Sino po pwede po magbasa? Isaiah 43. Isaiah 43:18 to 19. 18 to 19. Ito ang sabi niya, ang nangyari noong unang panahon, ililibing sa limot. Limutin na ngayon. Narito at masdan ang nagawa ko'y isang bagong bagay na hanggang sa ngayon di mo namamasdan. Ako'y magbubukas ng isang landasin sa gitna ng ilang, maging ang disyerto sa patutubigan. So, sabi nga po dyan is, lahat ng mga bagay, siguro, lahat ng mga bagay na sa tingin mo is negative na nangyari sa'yo. Even nga po yung positive, di ba? Kailangan yung nakaraan, yung past mo, kalimutan mo na, nakaraan na yun eh. Kalimutan mo na siya. Pero, nandun din naman yung part na wag mo din siyang kalilimutan. Kasi ito yung magiging motivation mo para mag-move forward. So, wag kang titingin sa nakaraan mo. Bilang, paano ba to? Doon ka iikot yung mundo mo. So, gawin mo lang siya as motivation to move forward. Kasi yung mga bagay na yun, hindi siya mangyayari kung walang plano sa atin yung Diyos. Siguro for us, negative, but for the Lord, that is positive. Para mas mapatatag tayo, para mas mapag-iba yung pananampalataya niya sa atin. Pananampalataya natin sa Kanya rather. Baligtad po eh. So, and also, nandito na din po yung part na sinusubok tayo ni Lord na kung gaano ka kaya katatag. Tingnan natin kung gaano katatag. Sige. Bigyan kita ng pagsubok. Ikaw, nak, gaano ka kaya katatag? Makikita ni Lord kung gaano tayo katatag through challenges. Di ba po? So, siguro po, paano ba siya? Siguro po, ilagay na din po natin example is, nasa isa tayong cage. Di ba kung tayo po is nakakulong sa isang cage, ano yung una natin gagawin? Di ba hanapin natin yung pintuan, paano tayo makakalabas? Di ba po? Kasi ang hirap kumilos sa isang kulong na lugar. Lalo na kung hindi kumpleto sa gamit. Paano kung yung isang lugar na yon wala, may CR, may kusina, may salas. Pero yung salas walang TV. So anong gagawin mo sa salas? Wala ding sofa. Anong gagawin mo doon? Pupunta ka sa kusina, wala ka naman lulutuin. Pupunta ka sa CR, wala namang inodoro. So anong gagawin mo sa CR? So, kumbaga po is, lahat ng bagay is may purpose. Ito po, wala naman po kasing binigay siya ng wala. So, paulit-ulit lang po din yung kanina. So, walang ginawa si Lord or binigay sa'yo si Lord kung hindi yan para sa'yo.